Hi everyone! Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Miss Grand All-Stars, panalo ba to? Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang MGI All-Stars tayo ngayon. Marami nang tatanong sa akin kung parehas ba yung pageant ng Miss Grand International at MGI All-Stars. Actually, parang sa pagkakaintindi ko, magkaiba sila. O magkaibang pageant. Ito yung biglaang pageant na inopen ni Mr. Nawat para sa lahat ng mga candidates na hindi nabigyan ng opportunity makoronahan. Pero ang gusto niya, yung mga kilala talaga na candidates sa buong mundo. So, yung mga nag-remark na candidates. So, sa lahat ng pageant, halimbawa sa Miss Earth, kung sino yung mga candidates na hindi nanalo doon. Halimbawa, yan, katulad si Liana Aduana, pwede ito. Kasi isa si Liana Aduana sa mga remarkable na queens na, alam mo yun, lumaban sa international pageant na naging first runner-up. So, para sa akin, pwede si Liana Aduana mag-join dito. So, yon. So, isa yan sa mga tinitingnan. And then, halimbawa, si Miss Peru nung nakaraan taon na naging tawag dito, na naging Continental Queen Americas, di ba? Na naging Miss International noon. So, pwede siyang sumali dito kasi isa siya sa mga kilala na candidates na alam mo yon na pwede talaga sumalang, sumabak at makipagpukpukan. Pwede din si Miss Venezuela nung nakaraang taon na naging second runner-up. Naging second runner-up etong taon na to. O kaya pwede din si fourth runner-up nung nakaraang taon. So, ayan, madami sa Venezuela ng mga queens na alam mo yun, nakilala. And I think maganda na sumali talaga din dito sa Miss Grand All-Stars. Tapos, supranational naman, Pauline Amilex. Pwede din si Pauline Amilex kasi first runner-up siya sa Miss Supranational at hindi pa nagta-title. Kasi ang sabi ni Mr. Nawat, hindi pa nagta-title. Ang sabi nung iba, Mama, sa tingin mo ba si CJ Opiasa pwede bang sumali? I think hindi. Kasi parang feeling ko titled siya ng Miss Grand International. I don't know kasi parang i-consider siya na first runner-up sa Miss Grand International at hindi title, pwedeng sumali. Pero kasi I consider her na title holder na eh. So parang pag pinasali mo siya dito, parang sinabi mo na parang si CJ Opiasa ay hindi title ng Miss Grand. Diba? Sinabi nga ni Mr. Nawat, basta hindi pa title, mga runners-up or kilalang mga candidates na hindi na bigyan ng chance na makoronahan. Yon, ganon. And then, sabing ganon, ang bongga kasi ng offer ni Mr. Nawat dito sa Miss Grand All-Stars. Actually, ang mali lang dito, biglaan yung announcement. Sana ang kinausap niya muna dito yung, parang feeling ko ginawa niya na to. Ginawa niya na to sa lahat na parang siguro miniting niya na yung mga national director. So, yon. Tapos parang, mag-appoint. Kasi magiging appointed. Kasi parang, it's a new pageant para sa lahat. Pero parang feeling ko, appointed ang mangyayari. Walang pageant sa bawat country. So, parang feeling ko, appointed ng national director ng Miss Grand International. So, halimbawa, si Mr. Arnold, siya yung pipili na kung sino ba yung makukonvince niya na pwedeng lumaban. Diba? Sabi nga ganon, pwede daw si Michelle D, pwede daw si Kristen Gravides at si Tracy. So parang feeling ko naman, bongga to. Si Tracy Maureen Perez, na dating lumaban sa Miss World. So sabi ko, bongga.
At parang feeling ko, bongga din na lumaban dito si Liana Aduana. Ganon. So, paano na yung kay Emma Tiglao? So, pag nanalo ba tayo dito, tawag dito, pag nanalo ba tayo dito, ay ang mangyayari ba kay Emma ay mawawala na sa eksena tapos na hindi? Kasi magkaiba nga, yung pageant na kay Emma, gagawin yun sa Vietnam. Pero dapat iklaro to na maigi ni Mr. Nawat. Pero kasi sa pagkakaintindi ko, ang sinasabi ni Mr. Nawat dito, ito kasing si Miss, tawag dito? Ito kasing si Miss All-Star, Miss Grand All-Star, parang bagong pageant. Kaya lang kasi parang MGI pa din, Miss Grand International. Parang siguro dapat iklaro niya to. Ang title ay MGI All-Stars, ganon. So, ayun yung pagkakaintindi ko. Miss Grand International All-Stars Edition. So, ano to, isang taon lang ba to? So, hindi ko alam. Basta ngayon, parang ito ay test. Titignan kung test to kung magwo-work. Parang dito lang, sa channel ko, etong SB Crown. So, di ba, parang nag-a-analysis tayo dito. Kinaklaro natin yung isang topic, ine-stretch natin. So, doon naman sa Mama sa Vlog para siyang chismis, di ba? Maraming topic. So, yon. So, parang ganon. Pero, parang iisa lang yung honor. Di ba? So, ganon ang Miss Grand. And then, ang bongga dito, syempre, all-stars silang lahat. Maganda yung idea, parang feeling ko, kasi parang all-stars, so ibig sabihin, malakas yung hatak sa tao. Di ba? Kasi, popular. Kaya sabi ko, ay bongga to. So, kakagating kaya to. Ayun yung medyo, test nila dyan. Risky yan eh. Kasi parang yung candidates, kung katuwaan lang, parang sige, go ako. Pero kung siseryosohin ko, parang maliligwak ako. Ganon. So, parang medyo, risky siya. So, sa isang candidates na may pangalan, nasasali ulit dito. Kasi paano pag natalo, di ba? So, yon. So, dapat maghanda. Pero, bongga to dahil malakas talaga yung labanan. At, siguro, ayun yung magiging ibang atake. So, kaya na ito pataubin ang Miss Universe kung magsa-success siya. So, ganon. But, interesting sa atin. So, ayun yung kaabang-abang. Kasi parang, feeling ko, aabangan talaga siya ng tao. Kasi all-stars says, di ba? So, sobrang bongga yon. So, bongga din yung papremyo kasi $100,000 to $1 million. Take note ha. Pero parang sana ikinlaro na lang. Sana sinabi na lang na $100,000 US dollars. Or, kasi pag sinabi mong $1 million US dollars, Diyos ko maluloka. Paano pag hindi nabigay? Pero malaki ang premyo. Sa $100,000, malaki na yon. And plus, open siya sa lahat. Open sa transgender, open sa married, open sa may children. Kumbaga parang yung kung ano yung meron yung Miss Universe, ayun. So, inopen niya talaga. So, kaya sabi ko, ay, bongga to. And then, plus, ayun, may transparent judges daw. So, syempre, kukunin naman nila judges, yung mga dapat, yung mga magiging hurado dito, international talaga. Hindi yung halimbawa sa Thailand, kasi sa Thailand gagawin, tapos tayo yung magiging hurado, ayun. So, sabi nga na magkakaroon daw ng transparent na result. So, bongga yon. And then, plus, ang bongga dito ay malapit na siyang mag-start sa January 25. So, sino kaya yung ipapadala natin? So, sa January 25, so meaning, walang tawag dito, walang pageant sa bawat country. Appointed talaga. At, tingnan natin kung ilan na ang sasali. Kasi sabi niya, dapat mga 80 countries ang maglalaban or pataas.
So tingnan natin kung aabot sila sa ganon. And maganda yung announcement ni Mr. Nawat. Knowing Mr. Nawat magaling sa ganito. O, di ba? So, yon. Pero ang tanong ng lahat, sino ang sasali? So, sabing ganon, sa tingin ko daw ba, sasali si Atisa at saka si, tawag dito? Si Atisa Manalo at saka si Olivia Yates, kung saan third runner-up sa Miss Universe at saka fourth runner-up sa Miss Universe. Si Cotemboa. Okay. Ako para sa akin, why not? Di ba? Kung gusto nila. Sabi ko nga mahirap convincingin ngayon ang mga candidates kasi gastos. Gastos sa national costume, maraming paghahandaan, tapos rush, di ba? Ang bilis, ngayon pa lang. So, para sa akin, kung ang kontesera ay ang target niya, oy, maganda yung price dito, sali ako, di ba? Kung ikaw yung kontesera na parang ang gusto mo ay magkaroon ng, ng name. Tapos, syempre, anda. So, sasali ka. Pero kung ang kontesera ay medyo wise din, mukhang hindi. But kung ako, sabi ko nga, I think Michelle D is the best candidates for the Philippines. Kasi parang feeling ko, first edition, tapos pwedeng ibigay sa Pilipinas ang corona kung sakalin si Michelle D ang ilalaban dito. Kaya interesting to. So yun, sasabihin gano'n, paano daw kung si Antonia sumali? Parang feeling ko hindi masasali si Antonia. Parang feeling ko si Michelle D interesado. Mas interesado si Michelle D more than kay Antonia Porcil. And let's see, tingnan natin. Pag nasimulan na kasi yan, so marami nang magkakaroon ng interesadong mga candidates na mag-join. Tapos ang maganda dito, yung mga transgender, mukhang sasali din sila, di ba? Mukhang interesado din sila. Kaya tignan natin. Pero sabi nga ni Mr. Nawat, kailangan daw talaga babaeng-babae ka. So siguro, pwedeng ayan si Vietnam, pwedeng mag-join na yung last year na Miss Vietnam. So baka mabigyan siya ng chance dito na makapasok. So tingnan natin, mukhang interesting tong talagang yung MGI, MGI All-Stars. So kaabang-abang at parang feeling ko masaya to. So yan, so tingnan natin. Kayo ba, interesado ba kayo para dito sa pageant ng MGI All-Stars? So, tingin ninyo, sino kaya ang sasali sa atin ngayong taon na to? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.